one halimbawa, nagyabang si Bangag, may 5,500 flood control tayo. After few days, binagyo, pinakita ng Diyos sa inyo na, uy, sinungaling yung sindikato ninyo. Walang 5,500 flood control. Oh, anong sabi ni Bangag after kayo hinagupit? Paiimbestigahan natin. Walang sisintuhin, sasantuhin. Ano nangyari? Dahil napahiya siya, kunyari nagpa-open ng investigation. Yes, Sandy Colano. Good evening. Good evening sa inyong lahat. Wala pa pong bilin sa amin kung kailan ang rally, basta naka-ready lang po kami. Sabi ni Ian. Sabi ni Marisa. Well, sabi ko nga, sabi ni Sarah Kaluwing, grabe talaga ang bangag Malacanang. Well, di naman tayo nagkulang sa inyo. 2022 pa lang, sinabi ko na sa inyo to, right? Mga July, August pa lang, sinabi ko na sa inyo talagang gugurgurin tayo, no? Gugurgurin ang ekonomiya ng Pilipinas na nakawin. As recently, si Bangag nagbigay daw ng dagdag na 3 billion pesos. 3 billion pesos na budget para sa mga OFW na repatriate. Okay? Magbibigay daw ng 3 billion dagdag pondo. Ang question sa inyo, may OFW ba dito na pinauwi? Ang question sa inyo, nakinabang ba kayo dito sa 3 billion na ito? Bibigyan ba kayo ng Bangag administration? So, laging press release, laging optics. Hi, Ma'am Marivic, MGT. Laging press release na magbibigay ng pera sa mga OFW. Diba? Siyempre, i-announce, ibabalita. Ang totoo, hindi naman makakarating sa inyo. Right? Hindi makakarating sa inyo. O, hanggang press release lang na sinabing, okay, nagbigay ng pera ang gobyerno, like 3 billion pesos. Pero mapupunta sa mga bulsa ng mga putang-ina yung mga yan. This is gonna be KOJC 2.0, parang sabi ni Palangga, Pastor Kiboloy 2.0. Yes! Ito na nga yung mangyayari. Oh, by the way, bago ko tumalon doon, so 3 billion daw Bangag, nagdagdag ng 3 billion na pondo para daw tulong sa mga OFW na galing sa Middle East. Lahat to press release. Recently nga, ayaw daw ayaw ipagamit ang OFW launch. 'Di ba? May nagsumbong na OFW. Ang question natin dito, yung 3 billion mapupunta saan? Sa OFW? 3 billion? Di saya-saya sana ng OFW, di ba? Wala kasi organized syndicate talaga, Jong Taps. Yes. Ako si Embang Kalimbang. Yes, Palangga, how are you? Wala naman umuwi ng mga OFW. That's impossible, sabi ni May. Yung mga na-repatriate, in fairness, meron mga umuwi. Pero kung 3 billion na yan, tignan natin, 3 billion. Let's say, kunyari, times natin. Ika-calculate natin, 3 billion. Mapupunta lang yan sa kanila. Okay, 30. 300 million. 300 million. Okay, that's 3 billion. Let's say, for example, okay, 200. Ilan ba umuwi? Ilan ang umuwi na Pilipino? 200? Wala pa 200? 300? Dapat milyonaryo na sila, di ba? Yes, Dens. Pera natin yan, mga FW, sabi ni Janet Kiloy. Pati yung 25,000 gold reserve at Kaleraya power plant, binenta ni Bangag, hindi pinapansin ng mga bayarang media. Yes, Jack Sparrow. Di ba pinag-usapan natin yan, 10 billion. Meron pang gold, inunulat natin yan yung sa Hong Kong. Binenta talaga nila yan. Alam niya ng mga nasa government at alam niyo na rin yan.
Kaya sabi ko kaluluoy, kawawa talaga kayo mga kababayan. Sabi ni Nita pambili ng droga ni Bangag, Diyos ko po, hindi Pangalanga, meron silang manufacturing ng pulburon. Actually, NAIA, top 3 binenta na rin. Ayun, sa pamumuno ni, who's that? Ni Ramon Ang. Oh, kasi nakikinabang oligarchs lang talaga. Kaya kawawa kayo. Di ba recently nag-increase na naman ang mga fees sa airport? Hindi naman nag-i-increase, hindi naman tumataas. Hindi naman nag-a-appreciate yung tumataas ang kalidad ng serbisyo sa inyo. Right? Oh, pinapaliwanag na daw ng Supreme Court ang Congress tungkol sa BICAM corruption. Well, the problem with the Supreme Court, maraming mga tiwali din dyan. Sobra. Sabi ko, organized, sabi nyo kanina, organized syndicate na itong gobyernong ito. Ang pinag-uusapan nila, okay, naiimbestigahan daw yung pagkamatay ng Ateneo player, si Rene. Okay, dyan sa Senado. That's good. Pero syempre, ayaw nila pag-usapan yung issues sa flood control, yung mga pagnanakaw ng mga kasabat nila. Grabe, nakasawa na yung pinag-uusapan natin. So tomorrow, Monday dyan, expect ninyo Monday or this week ay may dadamputin, may kikidnapin na naman sila. Ang sabi ni Dance, Canadian or Australian drug cartel, in-expose ko yan sa inyo. Napakawala na nga yung mga kasabwat dyan. Na-absuelto na nga di ba? Remember Sayarot? Dami ko in-expose sa inyo Okay, wait natin. Ang dami nating in-expose sa inyo in the past since 2022. Pogo, money and everything. Lahat yan in-expose natin sa inyo. Ito yun itong nagpabang-bang, nawala na nga to Ayan na si Chandira Mani. Nawala na yan. Hindi na yan sinundan ng media. Ang dami natin in-expose sa inyo na lahat naglabasan na talaga. Kaya sabi ko nga, saglit lang naman yun kung gusto talaga mawala na yung mga addictus. Kailangan nyo talaga kumilos, pero kung gusto nyo mag-enjoy with the addictus, okay lang din, right? Okay, airport, madam, okay, walang T3, NAIA 3, walang aircon, haba ng pila. Yeah, kasi tinitipid nila, paano sinisira nila yung kuryente, ay yung kina-cut off nila, para what? Para pahirapan kayo? Para mahirapan ang taong bayan? My God. Sabi ni Annalyn, hanggang ngayon, wala pa ngang nangyayari sa file ng TRO ni Tatay Digong at De La Rosa. Bagal kilos ng Supreme Court. Exactly, ang tagal-tagal na. Ayaw yan desisyonan kasi pinipigilan yan. Dahil alam ng mga justices na illegal yung pagdukot kay Bangag, ang pagpapadukot ni Bangag kay PRRD. Yes, Motek Kamuda, tama lahat ng sinabi mo dati, nangyayari na ngayon, correct. So hindi kaya mo, delaying tactics ang Korte Suprema, napakadali lang naman yan. Diba, yung kay Senator Bato, wala din. Kasi pinipigilan, kaya sabi ko sa inyo, organized crime, sindikato na yung gobyerno at may mga kasabot sila dyan sa Korte Suprema. Ilang taon na yun ang petisyon, diba? Ilang taon na, isang taon na mahigit si PRRD. Hindi pa rin nagdedesisyon ang Korte Suprema kung may jurisdiction ang ICC, illegal ang pag-kidnap, which is alam natin, kinidnap. Wala. Siyempre, mga lawyers natin, ganito lang kasi yan. Ito kasi yung realidad. Parang ano gusto niyo malumanay ako o medyo may sungay? Ganito kasi yung reality, no, hindi ako naka-haircut. Mahaba pa rin yung hair ko.
Ganito kasi yung realidad, mga palangga. Yung mga kakilala nating mga abogado kahit sino, kapag tinatanong yan sila, "Oh, anong masasabi mo sa nirelease na desisyon ng Korte Suprema?" Or anything, siyempre lagi niyong maririnig, iginagalang natin ang batas, iginagalang natin ang Korte Suprema, ang desisyon ng ating mga hurado, ganyan. Kaya igagalang natin kasi siyempre yung mga lawyers na lahat yan, takot sila din. Takot sila baka ma-disbar sila or pag-initan sila. So lagi nasa safe zone or safe side sila. Although alam nila na pangbababoy na yung ginagawa ng mga justices sa Korte Suprema. Tao yang mga yan at nakakatanggap ng maleta. Hindi sila Diyos. Okay? Dapat talaga nilang ilabas, okay, kung ano yung tama, kung ano yung nasusulat, at kung ano yung mga pinag-aaralan ng mga estudyante. Kasi later on, may impact nga yan. May effect yan. Kaya nga, di ba, nag-file ng petition si Alan Cayetano patungkol sa kaguluhan nung inagaw nila sa pilitan, nagpa-bang-bang-bang pa, nagpalusob pa si Bangag. Inagaw nila yung Senate presidency. Okay? So, kaya kailangan ilabas kung ano yung result nun, ano ang magiging kalabasan ng Korte Suprema, kung tama ba o mali yung ginawa ng mga ulaga or maleta senators. Malinaw pa na mali. Pero again, it's delaying tactics. We don't know kung kailan lalabas. Kasi pag sinabi ng Korte Suprema, which is kahit hindi pa nga nila i-release, malinaw pa sa sikat ng araw sa Constitution na kailangan ng 13 bago magkaroon ng quorum ang Senado. Which is pinilit nila yung 12. Diba? Kaya dapat sabi ko sa inyo, bitay lahat eh. Then yung kay PRRD naman, 1 taon na mahigit. So, dyan sa Korte Suprema, maraming bayad siya na justices. As in, yan yung realidad ng buhay nyo. Kaya sabi ko, kung kikilos kayo, kumilos na kayo. Yes, Jessica Cantor, you're here. In God's time na lang ang pag-asa natin mahirap sa labanang ito, sabi ni Jong. Well, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayong Father's Day, di ba? Anong ginawa ninyo? Yung iba sa inyo, nagsimba. Nagsimba ba kayo sa mga, hindi ko naman nila lahat, yung mga paring chumuchop-chop. Nagsimba ba kayo? Huwag na kayo magsimba. Dumiretso na kayong kumain kasama yung mga mahal sa buhay. Wala namang kwenta magsimba kayo eh. Hindi ako nagbibiro. Catholic ako. Karamihan sa, naniniwala ba kayo na ang relihiyon ay isang malaking, hindi lahat, isang malaking scam? Kasi kung hindi scam ang relihiyon, lalo na sa atin sa Pilipinas, matagal na natanggal si Bangag. Kaso lang nakakatanggap sila ng maleta, nakita nyo yung mga, again, yung sila Socrates, sila Reyes, yung Father Reyes, na dati galit-galit kay Bangag, ngayon, mabango na si Bangag. Magtataka kayo kung bakit after naging anti-Marcos sila, galit na galit sila. Ngayon, ang ginawa ni Lisa Tanas, pinagbibigyan sila ng maleta. Ang mga tiwaling, mga pari. Binibigyan sila ng maleta para hindi na sila maghikayat ng mga parishioners. Hindi na sila magsasalta sa kanilang mga homily na, kailangan ninyo manindigan. Isa yun sa dahilan. Kaya huwag na kayo magsimba, okay? Parang awa nyo na. Huwag na kayo magsimba, sayang yung oras nyo, number 1. Just spend that time with your children. Lalo na kung sisimbahan nyo, mga demonyo. Number 2, tao lang naman yung mga yan. Taong chumuchup-chup, nagnanakaw. Diba? Ba't pa kayo magsimba-simba dyan? Tapos sa GIL, tingnan yung pinuno nyo. Anong sabi ng pinuno nyo dati? Wait. Sabi niya, I will never betray my principle. Hindi tayo pwedeng matinag, hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway. Maninindigan tayo para sa bayan, chuchuchuchu. Look at that, GIL, Jesus is Lord Fellowship. Hindi na kayo Jesus is Lord Fellowship. Judas is your Lord. Sino?
Eto si Joel Villanueva na may jobet, traidor. Ba't pa kayo magsi-spend? Diyos ko po, mag-spend pa kayo magsimba-simba, nagbibigay may GIL ba dito? Magkano binibigay niyo 'pag nanghingi sila ng mga abuloy? Ang ginagawa pa naman yan ng mga yan, 'pag may mga member silang mga negosyante, yun binobola kayo, kung ano ng mga kaputahang sasabihin sa inyo para magbigay kayo sa church, right? Mas mabuti pang sabi ko dumiretso ka na lang magpag-pray sa taas. Hindi porket nagsisimba ka siswertehin ka sa buhay. Hindi mo nakikita ang daming mga mahihirap na nagsisimba pero mahirap pa rin. Kung totoo na ang pagsisimba ay makakaalwan ng buhay ninyo. So hindi totoo na kapag pumasok ka sa simbahan o nagdasal ka din sa kongregasyon ninyo ay siswertehin ka. Suswertehin ka kung maninindigan ka. Suswertehin kayo kung paghihirapan o pagtatrabahuan ninyo na magkaroon ng gobyernong matino, yung may opportunity ka to make money. 'Di ba yung lahat ng tao may tsansa para kumita ng pera, right? Dapat si Marcos Jr. ipasagot sa Supreme Court para makita ng Pilipino kung paano siya sumagot. Pagkalutang niya. What do you mean, Ron? Dapat siya nga ang gitayin, no? So, yes, anytime, any moment ay mayroon silang na namang kikidnapin. Hindi lang isa, baka dalawa. Right? Julius Chow, Judas is liar. Yeah, I mean, hindi ko naman kayo pinipigilan. You know, let's talk about religion. Okay? Whatever, kung ano man ang religion ninyo. Ako, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Aminado naman ako. Okay? Hindi dahil sa, wala lang, ayoko lang magbasa ng Biblia. Dahil wala akong time. Pero, wala namang saysay kung magbabasa ka ng Biblia kung hindi mo isa sa buhay. Mas maganda sana kung nagbabasa ka ng Bible pero isa sa buhay mo. Right? Yun yun. Teka, may gugurgurin lang ako. Yung mga trolls ni Bangag. Kaso lang, tignan nyo. Si Joel Villanueva, kung ano mga pinipreach, isinabuhay ba niya na manindigan siya? Kasama pala siya sa pagnanakaw. 'Di ba? Kita niyo yung mga Katoliko katulad ni Escudero, 'di ba Katoliko 'yan? Tayo din naman kahit Catholic tayo, meron naman tayong 10 commandments, 'di ba? Number 1. Okay, teka baka magkamali ako. Tignan natin. Let's talk about that kasi light lang ano. Kasi you know, nasa comfort position ako ngayon eh. Tignan natin ha. All right. Okay. Tayong mga Katoliko, mhm. Oh, okay. Ba't gano'n? Okay. Bawal magnakaw, number 1 'yan. Bawal ka magnakaw. Tignan mo, bakit nagnanakaw yung mga walang ya, halos marami diyan sa Senado Katoliko, 'di ba? Oh, ano ang sabi ito? 10 Commandments. Okay, hindi natin babasahin lahat. Okay? Baka mali itong 10 Commandments na nababasa ko. 'Di ba, bawal ang gumurgor ng tao. Ang mga Marcos manggugurgur, ang mga politiko nanggugurgur ng mga kalaban nila, 'di ba? Sila yung tunay na manggugurgur. Bawal magnakaw, bawal makiapid. Yes, Vicky Yokohama. O tignan mo lahat sila. Yung mga tolpokpok. Si Bangag, 'di ba? Si Bangag hanggang ngayon meron siyang sino 'yun? Ano pangalan nun nung sinabi ko sa inyo?
Ano pangalan nun? Kung sino nakaalala nun. Ano pangalan ng jowa niya? Letter T. Okay? Mukhang binigyan na rin ng kayamanan si letter T, ah. In love pa rin kasi si Bangag dun, eh. Sabi ni Jack Sparrow, "Wag kang magkaroon." Anong favorite niyo sa Ten Commandments? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Exactly. Applicable yan sa si Bangag siya. Alam niyo, oh. Ting, 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 ting. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Tignan mo si Joel Villanueva. Sino ang Diyos niya? Ginos niya si Bangag. Natakot siya. Baka makulong siya sa kanyang pagbabalahura o pagnanakaw. Okay? So yan. Yan ngayon yan. O ano pa? Sabi ni ex-Katoliko ako. No, sinabi ko naman, wag na kayo magsimba sa mga church na mga chumo-chup-chup. Si ex, hindi ko naman sinasabi wag kayo magsimba lahat. Okay? Kung mababait yung pari ninyo, edi magsimba kayo. Pero kung mga nangunguha lang ng mga maleta or abuloy, ba't ka naman magsisimba doon palangga? Di ba? Sabi ng troll ni Bangag, nakakasawa ka na, ba't nandito ka? Bakit ka nandito? Sira ulo ka pala eh. Nakasawa ka sa mukha ko, bakit ka nandito? Napakasimple lang naman eh. Ayaw mo sa mukha ko, get lost, get a life. Di ba? Ay, nako. Ano po, sana po yes, sabi ni Mama RP. Sabi niya, ano po nangyari doon sa binigay ng Japan na na grant? Oh, yes, remember that? Nasa na, magkano yon? Alright. Magkano ngayon? Ilang billion yun? Okay, tingnan natin. Tama ka, good point ka palangga, ah. Pinag-usapan natin yan. How much? Tingnan ko magkano dito. Sini-search ko. Yes. Para daw ito sa ating mga where is that? Magkano yun? Magkano yung price na yun? Ilang million? 300 plus ba yun? Okay. How much? Okay, June 19. Japan Parliament okays defense supply sharing pact with Philippine government. Tingnan natin kung magkano to. June 19. Ano, iba to. Hanap ko yung presyo. 300 something billion yata yun. You know what I mean? Lahat may pera tayo, di ba? Pero wala naman nangyayari sa bayan nyo. Wala naman nangyayari sa bayan yung minamahal. Ang daming grant, ang daming tulong ng ibang bansa. Lindol, tingnan natin itong nagkaroon ng lindol. Okay? Okay. Even Japan, nagsabi na tutulong. Okay, tingnan natin to. Alright. Here. Okay. Here we go. Tingnan nyo. UAE. Nabaltaan nyo ba to? United Arab Emirates, mga kababayan. So, nagpadala. Okay, tumulong ang United Arab Emirates. Magkano ba tinulong nila? Naramdaman nyo ba dyan sa Agusan? Sa Mindanao, yung tinulong? Di ba wala? Sino pa? Japan. Nagbigay ng tulong. Even us, US. Indonesia, Taiwan. So, naramdaman nyo ba? India, China, France, Canada, Australia, Germany, Czech Republic, and European Union. So, ang dami nagpadala, mga kababayan. Itong recent lang na lindol,
Pero tignan niyo ang mga tao nagpapagawa ng mga karatula diyan sa Mindanao na nananawagan sila, nanghingi sila ng rice or anything na puwede nilang makain. 'Di ba, wala? Oh, ano pa? Dubai na, UAE, Happy Clinic nagbigay. Pero naramdaman niyo ba? Wala, 'di ba? Oh, si Joanne nagsabi hawak sa liig si Bangag. Well, hawak talaga siya sa liig, 'di ba? Ni Lisa Tanas at ng mga kumokontrol sa kanya. Who else? Tignan natin 'to, mga kababayan. Thank you, Marites, sa iyong, pagpapaalala. See that? Wala, eh. Ano bang okey. Okey, ano 'to? Ano 'to? Oh, tignan mo ginurgor nila yung issue. Oh, yung COMELEC chairman George Garcia na nakatanggap ng maleta, yung asawa nakatanggap din ng maleta, 'di ba? Na nung nagmamadali doon na nag-ano tawag dito, nag-roll call yung asawa ni George Garcia nung kaguluhan sa pag-agaw nila ng, Senate presidency. Right. Oh, wala. May katanungan ba kayo? Magtanong kayo. Today is a katanungan day. Tignan natin. Anong message mo? Ito may tanong. Sabi ni Ninia Palaria, ano pong suggestion ninyo? Paano mapalabas lahat ng alam ng mga 18 plus 4 plus 7 Marine since kinuha na ng Maleta Bendalo Tulfo Black ang Blue Ribbon? Ang problema kasi, good question yan, inilabas na 'di ba, nagpa-press ko na sila. Ang puwede lang kasi nating gawin ngayon, honest question is mag-press con, ilabas din sa social media or ilabas sa media, which is yung ibang media naman tinatangkilik lang like yung SMNI. Pero kailangan kasi Ninya, sasagutin ko ng abot ng aking makakaya, hindi man ako abogado, pero ang pinakamaganda kasi niyan, okay, nailabas na nakikita naman. Ang problem kasi kailangan ng pangil ng batas o kapangyarihan ng batas para sila panagutin. Again, dun tayo babagsak sa sino ba ang namumuno sa mga ahensya ng gobyerno. So, yung mga elementary, high school students, dati akala natin, like ako, no, like high school, elementary siguro, na akala natin yung mga ahensya ng gobyerno ay mga honest sila, katulad ng ombudsman, katulad ng Department of Interior Local Government, DILG, PNP, lahat sila, Department of Justice, para ipatupad yung mga batas na kapag may mga ganyang whistleblowers, may mga nagsabi na ito, na nagnakaw sila at with complete ebidensya and testimonya, yung mga salaysay, dapat akala natin aaksyon na ng government. The problem now, hawak kasi ng executive department yan. Okay? Si Bangag lahat, ang presidente ang nag-appoint sa ombudsman, sa DILG, sa PNP, sa DOJ. So sa case natin ngayon, sa sitwasyon ng bayan natin, sige magtanong, I want to answer questions now, parang mas maganda yung ganito. So sa case natin ngayon, Palangga, walang mag-iimbestiga kasi nga, ang sindikato, mismo ang presidente. Ang sindikato, mismo ang asawa niya, mismo yung anak niya. Hindi pa tayo tapos sa teleserye ng pagnanakaw ni Sandro Marcos. Kasi 30 pages yung nakuha kong, yung inexpose ni Governor Chavez Singson. So walang mag-iimbestiga. Yun, kaya sindikato yung gobyerno. Na, kasi kung imbestigahan ni although si Remulla, yung isang bulati na lang pumipirma pero buhay pa, yung ombudsman, okay? Dinalagasan dyan, expose ko yan sa inyo eh. Dinalagasan dyan sa pangako kay Bangag na, pangako nila na
ibabagsak nila mga Duterte. Tatamnan nila ng kaso, titirahin nila, babagsak nila lahat ng haharang-harang sa daan nila. So kaya you expect Senator Marcoleta, Mike Defensor, na dadamputin nila anytime soon. Sa mga palangga ko na maaaring hindi nyo alam, in-appoint dyan si Remulla para nakaplano na yan, para lahat ay gagapangin nila o haharangin nila. Yun. Sabi ko nga, ang involved is bangag, nag-a-addict pa. Ang problema kasi hindi lang siya magnanakaw nag-a-addict. 'Di ba? Lethal, kumbaga ang combination. Deadly combination. Kasi kung magnanakaw lang, minsan yung magnanakaw kasi, I don't know, sila lang kasi walang satisfaction na kahit papaano, nagnanakaw dahil sa out of greediness ng mga yawa nila. Pero kahit papaano may konting kahiyan, may konti-konti. Pero ito pag addictus ka kasi, katulad di bang addict na magnanakaw, di ba? Alam niyo naman ang ginagawa ng addict. Kapag wala sila sa orilat nila, gumugorgor sila ng tao, right? So kaya deadly, kaya ito yung problema ninyo. Next question. Sabi ni Madeline, masyadong ina-underestimate na mga opposition ng utak. Opposition ang utak ng bangag. Hindi nila kinonsider ng utak niya, utak addict. Kasama ng lasengga niyang asawa, yung Bartek niya. Walang naniwala sa iyo, madam, kaya humantong sa ganito. Exactly, Madeline. Sabi ko nga, kung noon kumilos na yung mga dapat kumilos, baka hindi na sana humantong. Sabi ko nga, ang pinaka the best ko example nung 2024 nang inilabas ko yung pagiging addict ni Bangag. Dapat matagal na kung lumabas na si Amy Marcos noon. Sinuportahan niya ako dahil alam naman niya, nakita niya, at saka alam naman niya na may hawak akong Bangag video ng kapatid niya. Right? So nag-intay pa sila kasi nga, they are not for the people. Ako lang. Nung time na yon ang para sa inyo. Sabi ko kanina, di ba, elect niyo ako presidente. Ako lang ang nagtaya nung time na yon ng walang kapalit. Na hindi ako nag-isip na, na pag naglabas ba ako, kukuyugin ako ng mga trolls, kukuyugin ako ng mga ansimada ni Lisa Tanas, matatanggalan ako ng mga viewers or followers. Hindi ko kasi inisip yun kasi pure heart, ika nga, yung pakikipaglaban, di ba, natin, nang walang kapalit. Yung iba kasi mga politiko nakikiramdam. Yung mga ibang kakampi natin, nakiramdam muna sila na yung iba dyan, titibangin mo na kasi baka i-appoint sila, hindi ko muna kakalabanin si Bangag kasi baka nga maka-i-appoint ako. So, nung mga hindi na sila na-appoint o whatever, nakita nila na buwisit talaga si Bangag, doon lang sila nagsalita. Kasi para sa akin, ang isang tao, isang Pilipino, na wala kang vested interest, kung talagang ikaw ay very politikang tao na gusto mo makialam, na marinig ang boses mo, the moment na nakita mo na demonyo to si Lisa at si Bangag, nagsalita ka na. Hindi mo inalintana kung yun ba ay ikakapahamak mo or what. Diba? Kung ikakapahamak mo or what. Yes, confidential, sabi ni Run. So, kasi ang iniisip mo lang, yung tama, yung alam mong tama, yung alam mong paninindigan mo. Kasi ako, hindi naman ako nag-isip na magsasalta ba ako. Kasi, hindi ako ma-appoint. Meron kasi ako choice Dalawa yung choice ko. It's either maging part ako ng pagnanakaw ni Satanas or yung ito ngayon, yung nagsasalta ka at pinipilit kang gipitin, gorgorin, pahirapan o kung ano pa. Katulad ng ginagawa ngayon sa mga kakampi natin, katulad kay Senator Marcoleta because they chose na magsalita. Di ba? Na magsalita sa kanilang sa mga pagnanakaw ng mga bangag. So yun. Sabi ko nga, nakita nila, nakidnap nila si PRRD, nagwagi sila. So tuloy-tuloy na, ganito yung mga sindikato Kailangan, ang approach mo sa kanila, pinabasa ko dyan kanina, sindikato with a heart.
Tama ba? Hindi pwedeng paluming-luming ka. Sindikato with a heart. Huwag kang katulad sa kanila. You know? Dapat, ang tirada mo ay medyo sindikato with a heart. Anong ibig sabihin ng sindikato with a heart? Sasabayan mo yung laro nila. But, yung mission mo is for the people. Di ba? Parang mala Robin Hood na pelikula na nagnanakaw pero binibigay sa tao. Okay? Sa taong bayan yung yung mga ninanakaw. Itong mga sindikato nagnanakaw para lang sa kanila. Pero actually, yung approach, hindi ka dapat magnanakaw. Improve the quality of life ng Pilipino. Hindi mo kailangang magnakaw. Huwag mo nakawin ng pera para pag hindi mo ninakaw, yung bawat Pilipino makikinabang ng perang hindi mo ninakaw. Through what? Government service, pasok tayo sa education, hospitals, bridges, road, 'di ba? Doon lang naman umiikot ang isang government, kaya nga nagkaroon ng gobyerno, 'di ba? Kasi nung unang panahon barbaric ang mga tao, greedy, kung sino lang ang pwede makalagay ng bakod sa mga ari-arian, yun yung kanya. Kaya nagkaroon ng mga gobyerno. Nung unang panahon, may mga terminology na nung panahon ng Espanyol, 'di ba? May mga itinalaga, okay? Mga itinalaga na mga kolektor. Kaya nga, tingnan natin. Anong tawag sa kanila noon? Mga kolektor. Kolektor. Okay. Alright. Ayun, kabesa de barangay. 'Di ba? Mayroon mga tinatawag na kabesa de barangay. Sila yung nagko-collect ng mga taxes nung unang panahon. Siyempre mga namantala din nung unang panahon. Ako naalala niyo ba, Gobernador Silio? Yung mga governor ngayon. Naalala niyo yung ating No Limit Tangere? Eto, maalala natin si Gobernador Silio, may mga mayors na rin nung mga panahon na yon. So, ibig sabihin, kaya mayroong gobyerno para nagko-collect sila ng taxes, para itong taxes na ito ilalaan sa mga proyekto na nakapagpapaganda sa isang puok. Ang lalim, sa isang puok o isang pamayanan. Okay, nung unang panahon, hindi pa masyado maraming tao, wala pang 50 million, 100 million na mga Pilipino nung time na yon, 'di ba? Mga katutubo pa ang karamihan sa atin, nalahian na lang tayo ng Chinese, Amerikano, Espanyol, na lahi-lahi na yung mukha natin ngayon, hindi na ito yung original na Filipino talaga. Pero in the past, 'di ba? Hi, Sam, Hugo Boss, how are you? Kumusta yung mga manok mo diyan? So, kaya may tinatawag na gobyerno para tulungan ang pamayanan o taong bayan. Pero sa panahon ni Bangag, hindi na gobyerno, sindikato na. Sila yung nagtutulungan, sila yung nakakabili ng mga magagarang sasakyan, may mga Hermes, sila lang ang nakakakain ng steak, sila lang ang nakakain ng masasarap na pagkain, ng wine and everything. So ito yun, kaya sindikato, di ba? Ganun sa mga sindikato. MJ Sakalam. Okay? Sabi niyo na marami pa nakalista sa notepad ko. Ano yung mga nakalista dyan palangga? Eloisa, how are you? Kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Binagyo na ng Diyos ang Pinas para lumabas yung Ghost Project, corruption. Hindi pa ba rason yun? Exactly. Ron. R-U-N-E. Is it Ron? Ron or Ronnie? Diba? Yun ang number 1 na limbawa. Nagyabang si Bangag. By 5,500 flood control tayo. After few days, binagyo, pinakita ng Diyos sa inyo. Na uy, sinungaling yung sindikato ninyo. Walang 5,500 flood control.
Oh, anong sabi ni Bangag after kayo hinagupit? Paiimbestigahan natin. Walang sasantuhin. Ano nangyari dahil napahiya siya, kunyari nagpa-open ng investigation. Nung nalaman ng taong bayan na siya ang mastermind, nalaman na silang pamilya, si Tambalulos, ano nangyari? Tinigil ang investigation. Nung lumabas si Zaldico, ano nangyari? Na mismo si Zaldico ang nagsabi ng mastermind, ang nag-utos ay si Bangag, si Sandro Casabwat, lahat sila, di ba? Si Martin Romualdez. Ano nangyari? Sinira ang kredibilidad ni Zaldico, kinasuhan si Zaldico, hinanting si Zaldico, pinuntahan pa nila sa Prague, di ba? Naggastos pa ng multimillion ng taong bayan din sa hayop na DOJ Vida na yun para daw sunduin o kidnapin si Zaldico, hindi sila nagwagi. Oh, dahil nagsalta ang mga Marines o yung mga sundalo na naka-witness din. Ano nangyari? Nagkagulo sa Senado. Hinarang sila. Di ba? Ayaw na sila papuntahin. Okay? Ayaw na mag-imbestiga ng mga bangag. Lalo na ngayon na naagaw na nila ang leadership. Kasi nga, sindikato yung namuno sa pangdanakaw. Dudes Roa, how are you? Regardless, sabi ni Mami, hi Mami, how are you? Long live, ika nga, mabuhay. Yes. Sabi niya, tama, sabi niya, mahiya naman kayo. Oh, di ba? Sabi ni Bangag, mahiya naman kayo. Nung nalaman na sila ang mastermind, ano nangyari? Kasuhan na lang yung mga testigo katulad ng mga Brave 18 Marines. Sa mga sir, stay strong po kayo. Hindi for yung mga nakakakilala sa inyo at yung mga nakapaligid sa inyo, sana wag niyo silang sukuan na tulungan dahil ang hirap ng situation nila ngayon dahil may pamilya yan, yung mga sundalo. Buti nga sila matatapang. Yung reason na ibang mga sundalong support kaya hindi sila lumalabas dahil ayaw nilang mag-sacrifice yung kanilang asawa. So they are for vested interest. Pero sabi ko, kung lahat ng mga sundalo ay manindigan, lahat ng mga polis para sa bayan, tapos na si Bangag at saka si Lisa Panas. Alam mo yung kaluluwa ni Lisang itim? Okay? Kaya nga si Lisa Marcos, kulang ang bitay sa kanya. Alam mo, kahit gurgurin mo si Lisa, kahit gawin mo siyang bopis, kulang pa ang kabayaran, 10 ng pamilya niya, anak niya, kulang pa sa pambababoy nila sa inyo. At saka si Bangag, kulang na kulang. Kahit may 50 siyang buhay, kulang pa rin na kabayaran sa ginagawa nilang pahirap at pagnanakaw. Wala, sky is the limit eh. Yung ginagawa talaga nila. Walang katapusang pagnanakaw. Diba? Yeah, pag nagsalita ka, papatayin ka, gugurgurin ka, kakasuhan ka. Ito na nga lang, number 1 example, si Maharlika, ginawaan ka, nag-fabricate sila ng address sa akin. Yung mga nakafollow sa akin, alam nyo yan, nag-fabricate ng address. Nanakot, hanggang dito, nagpadala ng mga manggugurgur, maraming ginamit. Okay? Diba? Alam nyo naman, yung mga nang kaso sa akin, wala naman mga pera, wala nga sila pambayad sa kuryente, taghirap, tinulungan ko pa. Paano maka-afford na multimillion? Dahil kay Lisa Tanas, ipapagurgur kayo ni Lisa Tanas. Kayo dyan sa Pilipinas, pag hindi nyo inunahan to mga putang inang ito, okay? Pag hindi nyo pinaalis ang mga adik, mga demonyo, uubusin nila ang dugo nyo. Uubusin nila ang pera ninyo. Kaya nga, kung talagang may epektibong kulam, matagal na nagurgur yung mga yan. Kulang ang bitay sa mga yan. Kahit pagkaroon pa tayo ng bitay, kulang dapat talaga ipasuka sa kanila. Kung pwede mo lang tanggalin yung bawat alak na nilaklak ni Lisa sa bloodstream niya at bawat pulburo na sininghot ni Bangag, kung pwede mo lang dukutin yon para isoli nila lahat sa bayan. Kaso lang, hindi po pwede. So, all you can do is tanggalin sila. Hi, dudes. 93 na si Mami.
Wow, naku mami, huwag ka ma-stress ha. Huwag ka ma-stress sa ano, sa problema ng ano, ako nga I don't advise people na manood sa akin, eh, na may mga heart problem. Hindi ako nagbibiro. Kasi you know, nakaka-stress yung buhay niyo sa Pilipinas. Buti na lang ako yung heart ko it's still good, 'di ba? Oo. Dude, sabihin mo kay mami huwag na siya mangonsumisyon, okey? Isipin na lang niyang libangan ito, alright? Sabi ni Jack Sparrow, 11.101 billion para sa DA 2025. Oo nga, ano, eh, oo nga Jack, eh. Isa 'yan sa mga expose ko ang agriculture, 'di ba? Yung agriculture, ano pa mga katanungan niyo? Kasi halos lahat ito napapag-usapan natin everyday, pero hindi sila titigil. Anytime, tomorrow papadampot nila si Mike, papadampot nila si Marcoleta, sino pa? Dapat si Bangag ang kidnapin at ikulong, sabi ni Miguel Pusta, correct? Kung merong ikukulong dapat si Bangag. Paano? Sabi ni Nina, paano pigilan ng CONAS no election 2028 kung hindi pa nila ma-impeach? Sige, sagutin natin. Paano po pipigilan ang CONAS, okay, no election 2028 kung hindi pa rin nila ma-impeach si VP? Paano pipigilan kung hindi pa rin ma-impeach si VP? Well, sa panahon kasi ngayon hawak nila yung Congress. Ako ang pinaka-ultimate solution talaga, tanggalin si Bangag. Right? Yun lang, para mapigilan lahat ng kababuyan nila. Kasi nakita nyo, nababayaran mga maleta kongresista, di ba? Majority sa maleta kongresistas ay 200 plus yun ang bumoto nakatanggap ng maleta para i-impeach si Inday Sara. So, talagang talamak sindikato yung nasa loob. Para mapigilan lahat ito ninya, dapat tanggalin si Bangag. Yun lang, wala nang iba. Jack, 20 pesos na bigas, nasaan na? Ayun na nga eh. Arlene Sabado, People Power. O any more question? O habang nasa mood tayo, dami na nga nababisit sa ginawa nila kung may maghanap ng rason ng mga police o army, mga hinayupak. Sabi ni Ron, yeah, di ba? Wala eh. Anong issue natin? Kaguluhan pa rin sa Senado. Away dito, daway doon. Kasi nga, ang bottom line dito ay what? Ang bottom line ay gusto nilang manatili sa pwesto para hindi sila managot. Milvin Santa Rita, correct madam, 2022 pagyod, sige tanaw imo mga pasabog with resibo gyud. Yes, Melvin. Thank you palangga. Kasi nga agriculture, sabi ni Dens. Deserve daw di Bangag na magpahinga dahil sa pagtatrabaho, sabi ni Lisa Tanas. Sabi ni Russell, yeah, sinagot natin yan kanina. Eh, lagi naman siya nagpapahinga. Lagi siya nagpupulburon. Sana magpahinga na siya forever, no? Sana pumantay na yung paa niya, silang lahat, para hindi sila makapagnakaw. Right? Any more question? Magtanong na lang kayo kasi nag-topic na tayo kanina. So, ang issue natin yung kaguluhan dyan. Yung dyan sa Senado, yan naman ang issue natin eh, di ba? Good. Sabi ni Nathan, ano ang pwedeng gawin ni Amy Marcos para matulungan ang bayan? Madali lang yan. Siya na ang tumapos sa kwento ng pamilya niyang Bangag. Kung gusto talaga ni Amy, para sa bayan, nasa mga kamay niya para tapusin ang kwento ng pamilya niyang magnanakaw. Ng kapatid niya lalo. Sinabi naman niya, di ba? Magpahinga na tayo, ading. Umuwi na tayo, magpagamot na tayo. Kung ikaw talaga ay desidido matapos yung problema na yan, si Amy ang susi. Hindi lang pwedeng ganyan, no? Hindi lang pwedeng ganyan-ganyan, chika-chika boom. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na tapusin ni Amy Marcos sa isang iglap ang pagnanakaw ng kapatid niya, ng pamilya niya,
Naniniwala ba kayo? Kayang tapusin ni Amy Marcos, pero ba't nga naman niya gagawin yun? Pwede naman siya mag-acting, mag-ganon-ganon lang siya. Yeah, kaya niyang tapusin. But, sabi ni Ace AL, hindi niya kaya. Kasi ayaw niyang kayanin. Ayaw niyang gawin eh. Kasi kung gusto niyang gawin, na matapos yung kapatid niya, yung pagnanakaw at paghihirap ng mga Pilipino, sa pamamagitan ng kanyang katauhan, pwede niyang gawin. Pero, mayroon siyang kakayahan. Pero ayaw niyang gawin. Iba kasi yung hindi mo kaya, kaysa sa kaya mo, pero ayaw mong gawin. Pwede niyang tapusin sa isang iglap lang. Matapos yan. Kulang pa yung mga pinagsasabi niya actually. Dapat noon niya pa sinabi yan eh. What's next? More question? Buti pa yung Nepal o isang eksena lang. Pero, di ba? Ace kaya niya. Ayaw niya lang gawin. Sabi ni Lebron, bakit tayo kuminos ng military? Lebron, siyempre maleta gang. Hindi ba dapat AFP, PNP dapat mag-withdraw para matanggal si BBM? Kaso sino sa AFP, PNP ang pwede mag-lead na hindi tumanggap ng maleta? Good question. Nasagot mo na rin yung tanong mo niya. Di ba? Sino nga? Kung lahat sila nakakatanggap ng maleta. Taong bayan. Sabi ni Dance, ma'am, lahat ng panaginip mo tumama. That's true. Sabi ni Annalyn, si Dean, nakita ko yung post niya, yung nag-gym siya. Yeah, hindi na siya nagsalita. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Sabi niya, para magsasalita siya in due time. We don't know. Hawak sa liig ng buong gobyerno. Sabi ni Ings, oh yeah. Well, hindi naman yan sila forever. Sabi ko nga, kung meron lang talagang isa, dalawa, tatlo talagang maninindigan, mabilis lang yan, mga palangga. O manindigan sila. Princess Hyacinth Margaret. Ganda naman ng pangalan. Princess Hyacinth Margaret. Parang ikaw ba palangga ay Reyna? Ganda ng pangalan mo eh. Queen o princess na princess ang pangalan mo. Tata Rozo, watching from Tokyo. Okay? Bakit si Aimee hindi kinakasuhan ni Remulla? Sabi ni V-Digital Dayo, exactly. Siyempre, kapatid ng presidenteng bangag. Okay? Katulad nito si Arlene na boba. Maharlow ka. Kung dito ka kikidnapin kita, tamang gaga na to. 'Di ba? Yun yung mga siraulong mag-isip, 'di ba? Bakit daw ako nagsasalta? Nasa Amerika na ako. Salamat ka pa nagsasalta ako eh. Dahil taas noo kahit kanino, 'di ba? Ikaw, bakit tanga ka pa rin hanggang ngayon? O boba ka? Na? Wala kang pinaglalaban. Dapat sa'yo bitayin kasama ng mga bangag. Bitayin ba natin? Barkadahan, gusto ba bitayin natin yan? Kasama ang mga bangag. Yung mga ganyan ba? Siyempre gagalitin natin siya. Matapos nating murahin, gugurgurin natin siya, di ba? Now you're dead. Ganun lang ang mga trolls. Ganun gumurgor ng trolls. Di ba? Goodbye, troll. Alright? Diba? Tanga pa rin, ano? Sabi ni Rasa, kumusta na si Alpotera? Di Alpot pa rin. Sabi ni Jen, siya na raw bibitay. May aarestuhin. Ni Zoro kasi naunahan ko. Pati hindi ko alam, baka may naaresto na. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin kung may naaresto na. May bago ba kayong balita? Okay, tingnan natin. Magtagal tayo, mag-usap tayo. Magtanong pa kayo. Hi, Jojo!
Hi, Joe, how are you? Happy Father's Day sa iyong mga ano dyan, mga fur babies. Okay? Ginurgur ko na. Okay? Pag nakita ako ng troll dyan, yari kayo sa akin. Come on, more question. Q&A tayo ngayon. Q&A. Tiyan natin kung may question kayo. Any more question? Happy Father's Day sa inyong lahat. Grabe, yung bagyo patuloy pa rin, ha? Tanong. Sabi ni CJ Reyes, si Jalpot ba ang bagong unnamed na individual na pwedeng bumisita kay PRD? In her dreams. Of course not. Hindi. For sure si Mama, si Miss Anelet yan. Diba? Oh, ano ka ba, palangga? Hindi yan, hindi makakalusot doon. Si Anelet yan, siya yung nag-ano eh. Siya yung nag-decide para sa lawyer eh. Kay Peter Haynes, tapos ang lagay ba makakalusot yun? I don't think so, palangga. Ano? Ang pwede lang gawin ni Alpot, bumikaka. More question. Lahat sasagutin natin. Okay, tanong. Okay, this is a good question. Okay? Sabi ni Nathan, ano sa palagay mo? Bakit ang mga karamihan na Pinoy ay ayaw ng kumilos laban kay Marcos para patalsikin laban sa maleta? Number 1, karamihan sa mga Pilipino ay walang pakialam sa bansa. Puro personal lang. Number 2, gutom sila. Gutom siguro una, gutom, hirap. Okay? Number 3, mga kababayan, ang sabi ko, gutom, mahirap, ganyan. Kulang sa pagmamahal. Pero, Nathan, ang dapat kasi kumilos ay yung mga nasa gobyerno. Katulad ng military at saka mga sundalo kasi bayad sila eh. Sila dapat ang nangunguna kapag may nakita silang katiwalian kasi sumumpa sila sa Constitution eh. Napoprotektahan nila ang soberanya ng Pilipinas at poprotektahan nila yung flag laban sa mapang-api, laban sa mga magnanakaw. Actually, yung mga ordinaryong Filipino like you guys, para kayo ay nasa likod lang. Hindi naman kayo frontliner eh. Kaya habang hindi kumikilos, tama yung nag-comment kanina, hanggang di kumikilos ang mga military, ang mga police, ang mga marines na iyan na mga support na ipagtanggol ang bayan sa kahirapan, ipagtanggol ang bayan sa mga senador, sa mga kongresista, sa presidenteng magnanakaw, mahirap makaahon kasi nasa kanila yung bang eh. 'Di ba? Hangga't nakakatanggap ng maleta ang mga general, mahirap talaga. Kasi ang ordinaryong Pilipino, wala namang armas yan eh. 'Di ba? Gutom nga sila. At least yung mga sundalo, mga pulis, may pagkain sila, 'di ba? Kahit mag-rally sila, magwelga sila, kahit papaano. Tsaka mga matipuno sila. Alam nga naman ang 80 years old, alam naman ang mami ni Dudes, si mother na 93 years old, ang pupunta sa EDSA o para, lumaban, para sa, para sa kalayaan ng Pilipinas. Oh, yun Nathan. I hope nasagot ko ng tama. Sabi mo lang kung mali yung sagot ko. I can do better. Karamihan kasi sa Pilipino ngayon ay lulong sa teleserye at Korean novela, sabi ni Shaq. Oo, pero ang talagang ang dapat dumepensa sa atin, yung mga nasa gobyerno kasi sila yung nakakatanggap ng pera. Sila yung merong mga resources. Right? Sabi ni Nina, alam ba ni Trump? Oo naman, na si Bangag ay adik. Yes. Alam na alam. Tingnan natin to. Ano to? So, ang Amerika at ang Iran nagkasundo na, di ba? Ang totoo si Bangag is bagsak na kasi bagsak na nga yung net rating niya eh. Dapat doon pa lang kumikilos na yung taong bayan. Right? Sabi ni Janet, paano nga kikilos nakatikim nga ng mga maleta? Kaya nga. Pero dapat ang kumilos yung mga hindi nakatikim ng maleta. Diba? Kasi ang nakatikim lang naman ng maleta, yung mga matataas ang pwesto, yung mga general. Ang tanong, nabibiyayaan ba ang mga ordinaryong polis at sundalo kung bakit nagsistick sila sa kanilang mga amo na alam nila maleta gang? Right, Sarah?
Oh, sabi ni Rune, paano ko mabibigay sa pangalan mo palangga? Rune like prune, 'di ba ganun ang spelling? Tama ma'am, sorry pero I'm starting not to respect the police anymore. Exactly. Paano mo pagtitiwalaan ng mga pulis, nakikita na nila yung itsura ng bayan nila. Tangina, sumumpa-sumpa sa flag, para daw sa bayan, para ano ba ang ano? Teka, hanapin natin. Ano ang mission? Basahin natin, ha? Kasi ang ganda ng pwesto ko ngayon, eh. Mission and vision. Okay. Ano ba? PNP? PNP. Google natin. Mission and vision ng PNP muna tayo. PNP. To enforce the law. Okay? Basahin natin. To enforce the law, prevent and control crimes. O, ito basahin ko. Ang misyon ng Philippine National Police to enforce the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety and internal security with the active support of the community. Ano sa Tagalog yan? To enforce the law, ibig sabihin, ipapatupad nila ang batas. To prevent and control crimes, para pigilan ang mga krimen. Pinatupad ba nila yung batas nung in-expose ko na addict si Marcos Jr.? Kasama yan sa trabaho nila. Prevent and control crimes. Crime yan, krimen yan. Nagmamanufacture pa si Bangag ng mga ng mga pulburon. Nagnanakaw pa. Krimen nga yan to maintain peace and order. May peace and order ba sa Pilipinas sa ginagawa ni Bangag? Mismo nagpapadala siya ng mga polis mismo pinapadala para manggulo sa Senado. So ito yung mission ng PNP. Ano sabi? And ensure public safety and internal security. Public safety, 'di ba? Mission nila. Paano magkakaroon ng public safety free from addictus benedictus? So if your president is addictus, paano magkakaroon ng public safety and security ang Pilipinas kung ang namumuno ay mga addict? See that? With the active support of the community. Andyan kayo yung community. Kayo yung sumisigaw, kayo yung nananawagan. Na-addict si Bangag. Kawatan. Pag nanakaw is a crime. So ito yung mission ng PNP. So bakit hindi nila ginagawa? Hindi nila ginagawa yung sinumpaan nilang tungkulin. Right? Next. Ano yung vision nila? Okay, vision of Philippine National Police, imploring the aid of the Almighty. Okay? Tama ba to? By 2030, we shall be a highly capable, sabi dito, effective and credible police service working in partnership with a responsible community towards the attainment of safer place to live, work, and do business. Ngayon, ginamit pa nila ang pangalan ng Diyos. By 2030 daw, okay, ang Philippine National Police ay talagang full, parang full capacity na tawag dito? Na effective and credible police. Na sila ay maging effective and kapitapitagang mga police na makikipag-ugnayan, okay, makikipag-partnership sa komunidad para magkaroon ng towards the attainment of a safer place, para magkaroon ng safe o ligtas na komunidad at magkaroon ng maayos na pagdinegosyo o trabaho. Ano yung core values nila? Nakalagay dito, maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Wala naman nakalagay dito makabangag. Right? Buhay pa ba tayo? Can you comment? Okay? May nakalagay ba dito? Sabi, maka-Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Makabayan. Sundin mo ang sigaw ng taong bayan. Makatao. Dapat ang mga inaakto mo ay para sa mga tao. Diba? Para sa mga tao. Makakalikasan. Anong ginagawa nilang Bangag? Sira lahat ang mga flood control. Kung sila ay makakalikasan, dapat walang, yung mga flood control projects o yung mga dike, yung mga dam
dapat na ipatayo. Oh, ano nangyari? Sira ang kalikasan. 'Di ba? So ito ngayon, maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Sinumpaan 'yan. Ha? Hindi naman nakasulat sa ano nila, Biblia nila or sa may pamphlet ba kayo, mga liit na ganyan ng PNP na ang makabangag. Kung meron nakasulat na makabangag, di maintindihan natin sila. Na they're supporting Bangag Jr. kasi nakasulat sa kanilang core values na sila ay makabangag. Wala. So, ibig sabihin, or makamagnanakaw, Rezoro, or makafukelia. Sabi ni Russell, makafukelia, maka-addictus. See that? Binabasa lang natin ito, hindi tayo gumagawa ng kwento, ginugel natin. Okay, how about AFP? Okay, AFP, ito natin. Okay. Ano ang vision? Ito ang mission. Ito halos pareho lang. To protect the people and secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory. Pareho lang. I-secure, protektahan ang Pilipino at ang soberanya, ang what do you call it? Yung pagiging bansa, di ba? Ng isang Pilipinas. To secure, to protect the people. Hindi naman nakasulat dito na to protect the Bangag, to protect the Marcos monster family, sabi ni Mary Joy. Diba? To protect the addictus, to protect the kawatan. Ang sinasabi dito, ang nasusulat ay to protect the people and secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory. They talk about what? Lalaban sila sa China kasi sinasakop tayo. Babalik na naman tayo na ang sumasakop sa inyo, mismo ang kagutuman, ang kahirapan, ang kabangagan, ang kaadikan, ang kanakawan. So yan ang nakalagay dito sa mission ng AFP. So bakit sila, sabi ni Jack Sparrow, makatubig? So bakit sila, mga kababayan, sabi ni Ben Bireno, at hindi rin makasusubas, bakit nila pinoprotektahan ang isang bangag? Sabi ni AFB-TV, at dapat hindi rin makakaliwa. Bakit sabi dito sa kanilang core values, pagtatanggol sa ating bansa laban sa panlabas na banta? Pagtatanggol sa bansa laban sa panlabas na banta. Wala namang banta. Ang banta nasa loob. Dahil mismo ang presidente ay isang magnanakaw. So ang banta nasa teritoryo, nasa loob ng soberanya ng Pilipinas. Hindi China ang banta. Ang banta ay mismo ang naukupo sa Malacanang. Dahil ninanakaw nila, pinapahina nila ang ekonomiya, pinapahina nila ang kalusugan ng taong bayan, pinapahina nila yung utak ng mga kabataan dahil sa pagnanakaw sa education. Katulad dito si George Doldolea, mukhang supot din ang gago. Ang daldal mo kasi nasa US ka. Okay? Hindi ako pwedeng dumaldal? So dapat ba pag nasa US ako, tahimik ako, George? Diba? Supot ka rin ba? Hindi ka ba naman ulaga? Magpasalamat ka pa nga dahil may isang maharlika na dadaldal. Ano ka ba, bayad di bangag? Hindi ka ba naman gago, putang ina ka? Ba't ka nagtsatsaga dito? Nadadalan ka palang buwa ka ng ina ka sa ngayon magbumura na tayo ng mga siraulo. Naiingayan ka pala sa bumunganga ko. Ba't nandito kang yawa ka? George Doldolea, ikaw ba ay troll? Oy, sa mga kamag-anak ni George Doldolea ang gago. Ibig sabihin, pag nasa Amerika ako, dapat tahimik yung bibig ko, ganon? Manang-mana ka sa amo mong adik at diktador. Dahil dyan, shout out sa mga kamag-anak ni George Doldolea, siya ay isang supot at talawan. Papatayin, gugurgurin na kita ngayon. Para hindi ka na makaganti. Gago ka. Ganyan manggurgur. Paisa-isa lang ako gumugurgur para hindi na siya hindi na siya makabangon, right? Next.
Kaya nga ginurgor natin. Next. Okay, protektahan ang soberanya, teritoryo, it's all, okay. Tulungan ang operasyon laban sa, sa terrorism o insurgency. Idol daw niya si Supot, sabi ni Sir Zoro. Then what else? To help during disaster response and humanitarian missions. AFP ang gumagawa ng disastrous act. Ang pinuno ng disaster ay yung mga bangag. Tanginan nyo. Pinapabayaan nyo magnakaw, nakawin ang flood control. Then yung nakalagay sa mga core fucking values nyo, tulungan yung mga biktima ng disaster. Yung mismo si bangag ang gumagawa ng act ng panggugulo at pagsisira ng mga tulay, si Sandro Marcos, then ninanakaw nila yung pera ng bayan. And to what? To support the Philippine economy. Again, security and prosperity nakalagay dito. Diba it's the same thing? Oh, wala. Kung sasundan lang talaga nila yung kanilang libro dito sa AFP at saka PNP, sila ang pwede dapat palangga, mga kababayan, ang maninindigan. Right? Tali na kayo mga kababayan sa Vancouver mamaya para sa Maisog. Ay, Nathan, nandyan ka. O, mamaya sa Maisog, Vancouver, meron dyan. Puntaan nyo dyan, nandyan sa Facebook post natin tsaka sa YouTube yung information inilagay natin. Sabi ni FPT, isang sabi lang ni Rizal, lumabas kayo, for sure lalabas ang taong bayan. Huwag yun na, well, alam niyo, siyempre may mga internal talk siya na hindi natin alam. Sabi ko nga, secondary na lang kayo. Dapat ang maninindigan yung mga police at ang mga AFP, PNP. Kaya nga binasa natin di ba? Literal nating binasa to protect security. Okay? Protektahan ang seguridad. Okay. Security. Ang komunidad to protect the people and secure the sovereignty. Yan. Ang core values, maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan, lahat yan pinagsasabi nila, wala naman Wala man silang ginawa. So, we'll see kung anong mangyayari. So, siguro taong bayan na lang talaga, yung may balls, but we'll see kung hanggang kailan ito. Pero ako, hindi pa rin ako, hindi ako hopeless. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Although sometimes stressful yung ginagawa nila, but you have to manage your feelings, your emotion, na hindi ka maapektuhan, right? Sa kabila ng nakakaapekto talaga yung pagnanakaw nila sa ekonomiya ninyo, di ba? Yes. So, one day, or maybe sooner, makakatakas din kayo sa kahirapan o mapapanagot natin sila o mabibitay sila. Who knows? Kahit na sinasabi ko na huwag kayo magsimba sa mga paring chumuchup-chup, naniniwala ako na may Diyos pa rin. Nagagalaw ng baso. Di ba? Nagagalaw at matatapos din sila. Kaya natatakot yan sila sa 2028. Kaya ayaw nila mag-eleksyon. Natatakot sila sa Satanas na yung mga ninakaw nila, ipapasuka sa kanila. Alam niyo sa nangyayari? Sa kabila ng ginawa ng mga Duterte. Sabi ko nga dapat pala nagnakaw na lang yung mga Duterte, para may magamit sila para sa, labanan sa gorguran man kung gorguran. Minsan naisip ko yun Actually kanina, may nakausap ako. Ba't kasi hindi to si Pangulong Duterte, kumbaga, for good, not nagnakaw para sa katulad ng ginagawa. Sana nagnakaw na lang sila. Mag-agree kayo dito. Nagnakaw na lang sana si PRRD ng pondo para panglaban sa mga bangag. Kasi yung pondo hindi para mapunta sa sarili niya, kundi to protect the Filipino people. You know what I mean? Kumbaga mayroong budget na inilaan, pera nyo yun, na let's say for example, certain billions of pesos, na itong pondo na ito na nakatago lang, na the moment, nga tulad ng ginagawa ng mga bangag, ay gagamitin para i-counter lahat yung mga kaputaan nila. Kasi, napipigilan mo yung pagnanakaw nila Yung pag-ano ng mga maleta na yan di ba? So, wishful thinking ko lang naman yun. Wishful thinking ko lang naman na parang Robin Hood nga, di ba? Na mayroon kang parang dito, contingency fund. Right?
contingency fund na itong contingency fund na ito para dito sa Pilipino, hindi para gastusin. Okay? Kung hindi, para sa mga demonyo. Gagastusin mo lang yung perang yun panglaban sa mga demonyo. Right, Jessica? Kaya pag ako naging presidente, meron tayong contingency fund. Alam nyo na. Hindi ko yun nanakawin. Contingency fund natin yun. Para pag may demonyo, alam nyo na kung na may kalalagyan sila. Right? Ayan na naman tayo. Ngayon hindi ako maging presidente. Diba? Mga wishful thinking. Na mga pangarap lang naman, mga panaginip lang natin. Kapag mga kwentong nalasing ka lang sa kape. Oh. Anyway, mga kababayan. Yung haba natin. Nag-enjoy ako sa chika, ha? O, sige pa. O, sabi ni Spare Lazaro, hopefully para magka-people pa. Imagine ninyo, hindi ako nagtatagal ng one hour, pero mahaba tayo ngayon. Mukhang nag-enjoy tayo sa chikahan natin. Any more question? May 10 minutes pa tayo. May mga tanong pa ba kayo? Kasi ang issue natin is corruption. Yung tanong nyo kanakuan as, babaguhin nila konstitusyon. Para hindi na sila makaalis. May isa pang troll. Sabi ni Carmen Sita, ba'y naniniwala pa ba sa loka-loka? Sino ba sinasabi mo loka-loka? Ako ba yung sinasabi mo? Troll ba to si Carmen Sita? Kasi gugurgurin na natin. Diba? Kung di ka naniniwala sa akin, Carmen, Aling Carmen, I don't know, hindi ko pa alam kung ano ibig niya sabihin. Kung sino man loka-loka, si Clarissa Taratara, okay? Kung di ka naniniwala sa akin, get a life. Ang away tayo today, palangga. Si Russell, ito naman to si Russell, sex life, para naman naiba tayo. About sex life, syempre masarap. Huwag na yung sex life. Okay, wala naman kayo matututunan sa akin kapag sex life na pag-uusapan natin. Mas magaling naman kayo dyan. Naku, ito talaga, si Russell. Hindi naman na kailangan pa ng sex education. Sa panahon na yun, digital na. Pwede ka na mag-google kung anong gusto mong position or what. Kung ano yung nakakapag-araw sa'yo. Diba? Huwag natin yun. Ay, Aling Carmen, lumayas ka dito, sabi ni Sarah. Hindi na nagsasalta si Aling Carmen. Nayaman na si Aling Carmen. Pag nagsalta uli siya, tsaka natin siya gurgurin. Aling Carmen, magsalta ka uli para magurgur ka. Bibigyan natin siya ng benefit of the doubt. Bigyan natin si Aling Carmen ng chance. Okay? Tuloy na yung ibang channel mo, madam. Oo, 3 yung channel ko. Maharlika. No, 4. Maharlika Boljakan, Maharlika Travel Network, more on travel lang yun. Maharlika Travel News, and Maharlika Network. Dami kong buhay, ano? Kasi di ba ginugurgur tayo? Ginurgur yung dalawang yung Facebook natin. Basta tayong patahimikin ng mga bangag. Carmen. Aling Carmen, ako. Pero wag mo natin awayin si Aling Carmen. Baka naman hindi ako yung sasabi niyan, loka-loka. Alam mo, Aling Carmen, di ba? Masarap magluka-lukahan sa totoo lang. Siguro kung boring yung buhay mo, 'di ba? Sabi ni Russell about sa cases mo na lang sa US. 2 dismissed. I cannot talk about the case, pero alam niyo 'yun, 2 dismissed na. 2 na lang ang nilalaban natin. 'Di ba? Palaban ang lola ninyo. Si Barkadahan, ano pa mga tanong? You still have 5 minutes to ask question. Sabi ni Ayan Andres. Ayan, Iyana. Okay, whatever. Alam niyo po, madam, kayo po ang happy pill ko. Tawang-tawa ako pag nagkukwento kayo ng about life. Anong gusto mo? Sige, kwento. Magtanong kayo about life. Mga life experience. Wag lang yung mga love life. Yeah, wag lang yung mga life experience lang. Bea Cervantes, naku, wag si Senator Marcol, tamalintikan sila sa INC. Ayun na nga, palangga. Pag boring ang buhay nila nang iinis yan, sabi niyo. Hindi man ako naiinis, palangga. Ako pa ba? kung meron ditong huli maiinis, ako yun. Hindi naman ako naiinis sa mga comment nila, di ba? Akala nila maapektuhan tayo dyan. Hindi naman ako pikon. Di ba? Namubus ka din ako eh. Kung sanay ka mambuska, dapat hindi ka pikon, right?
Basta about politics, about life lang natin. I can talk about yung sitwasyon natin sa Pilipinas, about buhay, wag lang yung mga nonsense. Okay? Wala na si Aling Carmen. Hayaan niyo na, wag nating awayin si Aling Carmen, baka magbagong buhay. Aling Carmen, magbagong buhay ka na, ikaw naman palangga. Hindi mo ba nakikita ang buhay sa Pilipinas? Sige nga, buksan mo yung isipan mo. Wala na si Aling Carmen, wag niyo nang awayin. Ask ko lang po kung nakikita niyo pa ba sa panaginip si Zaldi ko. Sabi ni Clo Pearl, oo. Yes. Sabi ni Ron, mag-cooking content ka na, ma'am. Mag-live selling na lang muna tayo. Live selling. Lahat gagawin natin yan. Uy, ano na, Father's Day na. Actually, magba-barbecue kami. Dapat lalabas kami, pero mahal mahal yung mga pagkain sa labas. Tsaka nakakataba, ang jowa ko na. So, ang barbecue nakakataba din. So, nagbabad na ako ng barbecue. Nakagawa na ako ng panglumpia ko. O, di ba?